tanggapin mo yung 20,000 pesos para sa inyo yan, ha? Pagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Ayan, salamat po. Salamat po ng napakarami sa inyo mga kabisnes. Hindi kayo nagsasawang suportahan kami. Tulungan kami sa aming adhikain na makatulong sa ating mga kababayan. Ayun, kasama ko, Mrs. Kabisnes. Siyempre, thinking body. Aplex na. Bang! Kaya, Buknoy. Power Rangers! Bong! At syempre ang nag-isang by Papaya. Alright po mga kabisnes, magpapalang araw po. Mula noon hanggang ngayon, hilaw pa rin. Tagal ba hinog? So yun na mga kabisnes, pakisamahan nyo po kami. At meron tayong bibisitahin. Isa sa malapit sa puso po ng kabisnes family. At ito'y tinuturing namin, dito ay mainit. Tinuturing na rin po natin na parte ng pamilya. Ano po, hindi na ito iba sa atin. At sa maraming pagkakataon ay nakita naman natin yung kanyang pagmamahal din sa buong kabisnes family. At ngayon nga po, meron silang pinagdadaanan yung buong pamilya na hindi birong pagsubok, mga kabisnes namin minamahal. Kaya nandito tayo ngayon para iparamdam, no? Paramdam naman na meron silang mga kaibigan, kamag-anak na tao sa puso, no? Tao sa puso yung ating pagmamalasakit, pakikiramay, ano man ang sitwasyon ng buhay natin, ano po mga kabisnes bilang pamilya. Dapat tayo pa rin, no? So ito po, kilala nyo na ito, maring nabasa nyo na, nakita nyo na po yung ating thumbnail. Kalungkutan mga kabisnes. At yun nga po, no, yung may bahay ni Kuya Rick Aningat ay naoperahan sa colon, sa bituka. At ngayon nga po ay nalaman namin na meron siyang cancer, no? At stage 3A. At parang katulad nung kay Kuya Buknoy, kay Kuya Buknoy naman po kasi ay stage 3B, ano, Kuya Buknoy. At masakit syempre dahil sa ina ng tahanan yung nagkaroon ng ganoong uri ng karamdaman. Mabigat din yung aming loob mga kabisnes sa pangyayaring ito. Kaya lang sabi ko nga, may mga bagay talaga na nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At wala namang exempted sa pagsubok, ano po mga kabisnes. Ayun, humihingi kami sa inyo ng panalangin. Kung di naman po kalalabisan, sana ay maisama natin sa ating mga pananalangin itong pamilya ni Boss Rick Aningat, no? Yung kanyang may bahay. So yun, saan ba yung bahay nila? Ito. So ngayon lang din po ako makakarating dito. Bali si Kuya Buknoy ang nakakaalam nito, no Kuya Buknoy? So ito, may tao ba? Parang wala naman siya. Pakisuyo nga. Opo. Ayan po si Opo. Boss. Good afternoon. Hello, Kuya Rick. Kuya Rick. Pasok po kayo, pasok. Pasok po, ka-business. Ano po? Hello kami. Eh, warrant kami. Pasok. Wala pa ba ako mo? Pasok, mainit. Yan tayo. Pasok. Naiyak ako nung
Pasok sa ka. akin. Talagang ganun eh. Sige lang. Pasok, pasok. 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 Tara po, mga ka-business. Dito kami ngayon sa bahay ng nanay ko, mga ka-business, kasi walang kasama si Mary sa bahay. Walang aalalay, kaya nandito muna kami. Pasok kayo. Eh, Boss, ate ka lang. Huwag mo, baka nagpapahinga. Huwag mo na istorbohin. okay lang. Tulog ba? Tulog? Hindi naman. Okay lang. Boss ko business. Pwede ba kami... Ay, huwag mo na patayuin, boss. Mga ka-business yung wife ko. Hey, sister. Kaya yan ah. Makatapag ka lang. Nanay ko, boss. Ganun ka. Hindi ko na. Yung butang ako ko. Hello, Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nay. Doon kami. Pasok niyo yung bangko dito. Mainit dyan. Ayun na, mayroon kaming konting pasalubong. Pagdamutan nyo na. Sa... Salamat po. Thank you, thank you. Kahit ka ano. Hindi sakto. Kasi isang linggo ako hindi kinakain bago operahan. Wala lang ano mo na. Nilinis mo kanila yung video ko. Wala daw pa ano, sa operation ko walang naging problem. Kaya yun po. Ano lang. Nung pinakain nila ako, tubig lang, tsaka candy. Eh, hindi ko rin naman matake kasi sinusuka ko rin. Ay, gano'n. Kaya tubig. Sinusukan. May pinainom sila sa akin gamot para magdumi ng magdumi. Kaya lang po hindi na tinatanggap ng katawan ko. Sinusuka ko talaga siya. Nakakainom ako konti, pero maya-maya susuka ko. Kaya, yun. Biglaan talaga, ano? Oh, biglaan talaga. July lang siya nakaramdam eh. Di ba? July po yung first na sobrang sakit. Tapos, uminom lang ako ng Dolphinal kasi akala ko sa puson lang. Nawala naman siya. Tapos, hindi na naulit. Nitong, ano na ulit, nitong last month, ito, October, sumakit siya. Hindi ko na pinaya. Ininuman ko siya ng Dolphinal. Hindi talaga tumalab. As in, talagang hindi ko na kaya yung sakit. Nagpadala na ako sa kanya sa ospital. Tapos, yun nga po, sabi ng doktor, nagpa-check ako sa ubi ko kasi akala ko sa puson. Yun, may binigay siya sa akin gamot kasi sabi niya yung sa tiyan ko daw kabag lang. Binigyan niya ako ng para sa kabag, tapos para sa pain, tapos nirequestan niya ako ng transvaginal ultrasound. Ayun po, di pinauwi po kami. Umuwi kami, tinake ko yung gamot. Pero nung tinake ko yung gamot, mas larong nag-trigger yung nawala yung sa puson. Pero sa tiyan ko, parang yung nagle-labor, hindi ko maintindihan. Tapos yung contraction niya every 5 minutes. Pasakit siya ng pasakit. Hanggang sa hindi na ako pinatulog. Talagang hindi ko na kaya. Nagpadala na rin ako sa kanya sa ospital. Kasi talaga hindi ko na kaya yung sakit. Sobra na. 3:30 ng madaling araw yun. Kaya, mga ka-business namin minamahalan po. Naalala ko yung ganyang mga sitwasyon nung panahon naman ni Kuya Buknoy. No? Kasi parang halos parehas, no, Kuya Buknoy, no? Masakit lang. Akala nga natin kabag eh. Opo. Kada halos, yun nga, every 5 minutes, mawawala. Tapos, bira naman. Okay ka lang dyan? Oo, sumasakit siya ng sumasakit. Ang akala namin, kabag, kasi pumupunta ka rin ng CR, naghanap ka ng CR. Harapin ako ng CR. Totoo po yun, maghanap ka ng CR, dudumi ka. Dudumi po talaga, tapos hindi mo na siya mamipigilan. Yun ganun po. Tapos yung dumi mo malambot na. Ganun siya.
siya. Nakakadumi naman po. Nakakadumi, kaya lang po yung dumi mo, parang ang LBM. Oo. Style niya. Pero yung sakit, hindi nawawala. Bumabalik at bumabalik. So yun na mga kabisnes namin minamahal, yung mga ganyang istorya ay parang magsilbing ano na rin sa atin siguro, awareness, ano. At minsan talaga akala natin karaniwang ano lang, karaniwang pagsakit lang ng tiyan. Yung pala, ayan, hindi na pala biro yung klase ng sakit na meron tayo sa ating katawan. Anyway, ma'am, ano nga ang name niyo po, ma'am? Pasensya na kayo, nakalimutan ko po. Mary po. Yun si Ma'am Mary. Siya yung may bahay ni Boss Rick Aningat. Ayan lang sa mga ka-business natin dyan, yung medyo matagal-tagal ng mga viewers natin. Maaaring kilala nyo na po ang isang Kuya Rick Aningat, ano. At ayun, boss, andito kami para Ma'am Mary Ann. Oh, Ann. Ma'am Mary. Sino ba yung Mary Ann? Si mama niya. Okay. Opo. Lusot pa eh. Hindi. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Makakalimutin ano? Hindi ko makalimutan. Hindi naman ako makakalimutin eh, di ba, no? Apo. Oo. Hindi ako makakalimutin. Ano pangalan niya? Si Mary. So sa akin, maraming salamat kay Boss Ka-Business, kay Miss Ka-Business. Alam niyo mga ka-business, yung dating pinanonood lang natin si Kuya Buknoy, di ba? Hindi ko akalain na sa akin mangyayari. Yung panahon na nanonood tayo kay Kuya Buknoy, hindi man ako nasasama sa vlog ni Ka-Business. Pero alam ni Ka-Business na pumupunta ako sa kanila. Ngayon hindi ko alam na mangyayari din pala sa akin yun. Kaya nga nung lumabas yung, syempre, akala namin operation lang, normal. Nung nag-follow up, check up. So yung biopsy, so yun, panibagong hamon na naman sa buhay. Kaya hindi natin masasabi kung kailan darating yung problema sa atin. Mayaman man o mahirap. At walang exempted sa Yes. pagsubok. Walang exempted. yan. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mahirap, mayaman, dukha ka man, walang exempted sa pagsubok. Iba-iba nga lang po yung mukha ng pagsubok na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, pero huwag nating alisin sa ating puso at saka sa isipan natin na kaya dumating sa atin yung ganyang pagsubok dahil kaya natin, no? Kaya natin yan. Huwag lang natin kakalimutan, ano, Ma'am Mary, na mag-pray palagi. Iwala sa Panginoon Diyos ang lahat. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. At huwag tayong mag-alinlangan, no? Kasi, sabi nga ng Panginoon hindi lang ako matandaan sa mga sitas ng Biblia at hindi rin naman ako eksperto pagdating sa Biblia. Pero natatandaan ko yung binanggit ng Panginoon bakit ka mag-aalinlangan? Wala ba akong sapat na lakas? Samantalang sa isang salita kaya kong tuyuin ang tubig sa dagat. Isa yan sa aking pinanghawakan nung si Mrs. Ka-Business po ay dumaan din sa major operation dahil sa kanyang gallstone at wala kami talagang kapera-pera po noon mga ka-business dahil pandemic, panahon ng pandemic. At meron na kaming naipon doon sa kinikita namin sa sewing machine. Kaya lang kasi masakit kapag kayong ando na sana na medyo nakaipon ka na tapos may darating na problema na hindi mo talaga sukat akalain ba? Kasi masigla, malusog lahat, ang buong pamilya. Tapos biglang ganon, tama yung sinabi ni Ma'am Mary kanina, parang normal lang.
alam mo, karaniwan lang. Ganun pa man, Boss Rick, nandito kami ha. Ma'am Mary, nandito kami ha. Buong ka-business family. Thank you, boss. Oo naman. Mga ka-business, si Rick Aningat po ay meron din siyang YouTube channel. Doon sa mga bago natin mga viewers at saka yung hindi pa nakakaalam, makikisuyo po kami maglalambing. Suportahan po natin yung kanyang YouTube channel, Rick Aningat TV. Ayun po, at malaking bagay po yan, malaking tulong para sa, siyempre sa pamilya, sa pangangailangan. At para mas lalo pang may pagpatuloy yung pagkakawang gawa, ano po mga ka-business. Kasi aminado naman tayo, nasa pamamagitan ng revenue natin na nakukuha sa YouTube, kaya naipagpapatuloy natin yung pagkakawang gawa sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. At yun po, please paki-support po Rick Aningat TV. Ang tawag niya sa kanyang mga viewers, subscriber ay mga kaingat. Ayun, no? Siya po yung nagpangalan sa akin ng Kaingat, mga ka-business. Yes, Kung makikita niyo yung mga last vlog ko, kapunta kami kay Kuya Bong, pinangalanan niya ako ng Kaingat na nasa band kami nun. Kaya, talaga, thank you very much, ka-business. Dito lang kami. At anong sabi ng doktor? Paano? Anong recommendation nila? Magpapakemo ba? Ano bang kailangan ba? Meron na bang resulta? Yung na-biopsy na ba yung iba? Yung may tinatanggal na doon? Kaya no? Po yung puso. Yung nakulani. Po yung tumor mismo. Natanggal po yun. Doon po sa 19. biopsy ko, lumabas 19 lymph nodes yung nakuha. Doon sa 19, 4 po yung cancerous. So, yung stage ko po is stage 3A. So, ang kailangan ko po is chemotherapy. Yun po yung na-recommend sa akin ng surgeon ko. Bakit yung mga pegwan yung ibang Po, sabi naman po niya, malinis, walang naiwan sa loob. Malinis daw po yung bituka ko. Kaya sabi niya, huwag ka mawala ng pag-asa. Malaki yung pag-asa. Basta magpagamot ka lang. Yun po, nirefer na niya ako sa oncologist. Kaya lang po, next Wednesday is undas. Wala pong doktor. Kaya next Wednesday po kami mag-consult sa oncologist. So, napag-usapan niyo ng mag-asawa kung anong mag-undergo ba siya ng chemotherapy? Sa totoo lang po sa ngayon, hindi ko pa alam. Hihingi pa ako ng sign sa taas kung ano ba talaga ang gagawin ko. Kasi siya yung unang-una kong kakapitan. Siya yung gusto kong unang sumagot sa lahat ng tanong ko. Unang-una katawan ko to. Siyempre po. Ma'am Mary, paumali po sasabihin ko lang itong gusto kong sabihin. Kailanman hindi tayo dapat magtanong sa ating Panginoon, no? Pwede tayo pumiling, no? Pwede tayo makiusap, makisuyo. Pero wala tayong karapatang tanungin siya sa mga nangyayari sa atin. Ano man ang sitwasyon natin, good or bad, pwede tayong makisuyo, pwede tayong magpasalamat. Pero yung questionin o tanungin na bakit nangyari sa akin ito, bakit ganyan, bakit ganon, Ma'am Mary, pasensya ka na, naunawaan ko yung iyong damdamin. Kaya lang hindi rin naman mabuti sa parte ko na alam ko yung bagay na yan ay hindi ko ma-share. Ano po, sana maunawaan niyo po ako, no? At maliban doon ay wala na akong iba pang gustong sabihin patungkol sa bagay na yan. Sige po ma'am, tuloy niyo po. Kahapon po, meron ng unang sign na binigay sa akin ng Panginoon. Nung nag-aantay ako, nagbubook ako ng masasakyan namin, wala akong mabook. Sabi niya, tatawag na lang siya ng taxi. Sabi ko, sige. Habang nasa labas siya, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo man lang ako ng sign. Kahit isa, dalawa, para makampante lang yung loob ko. Bigyan mo po ako ng sign kung ano po dapat kong gawin, magkikimo ba ako o hindi. Tapos yun po, nakapara siya ng taxi. Yung masakyan naming taxi driver, ang asawa niya po is
breast cancer survivor. Tapos po, kinuwento niya sa amin lahat, shinare niya, nag-undergo ng chemotherapy yung asawa niya. Awa ng Diyos, 11 years na pong cancer survivor yung asawa niya. Habang nagkukwento si Manong taxi driver, bigla akong umiyak na umiyak kasi sabi ko, Lord, ito na ba yung una? Ito na ba yung unang sign mo sa akin? Kung ito na yun, sige. Sabi ko, i-consider ko to. Sabi ko. Pero so, sabi ko, Lord, isa pang sign, buo na loob ko. Para mabuo talaga yung loob ko. Kasi sabi ko, sa'yo lang talaga ako makakit. Nalaban ako para sa pamilya ko. Tama. Lalo na sa mga anak ko. Kasi Maliit pa yung mga bata. maliit pa sila. At saka gusto ko kasi ng alagaan. Para sa asawa ko na nagpapakatatag sa akin. At sa pamilya ko. Sabi ko, isa pa, Lord. Kaya ko to. Basta isa pa. Tutuloy ko to. Sabi ko, lalaban ako kahit anong nangyari. So, yung second. Ngayon po, hanggang sa sunod-sunod na natanggap namin ng message na kailangan ko nga daw magpakimo sa stage ko. Kasi malaki pa po yung pag-asa. Si Bata. Based pa po dun sa biopsy na lumabas na malinis yung lipoma ko, walang naiwan. Pero syempre, ang cancer cell, naked eye yan. Hindi natin alam kung saan lilipat. Oo, nakikita ng technology na wala. Pero syempre, iba pa rin talaga yung magpapagawa. Pero syempre, kahit ganun pa man, sinasamahan pa rin talaga namin ng dasal. Syempre, Number one yan. yun yung pinakamalakas. Ng dasal. Kahit hindi pa man po kami dinadagnan ng ganitong problema, sa dami ng problema naming na-experience, nawala ng trabaho, na-hospital yung anak namin bunso, hingi lang kami ng ng pasasalamat sa taas na kahit papaano hindi pa rin kami pinapabayaan. Katawid. Sumunod Yes. sa nakakatawid. So sa oras na ito, na panibago na naman na pagsubok, sana na yun nga, humihingi kami ng na kayanin namin yung problema namin. So yun ang mga ka-business yung patungkol dyan sa pagpapapi mo, kasi maaaring magiging hati na naman yung mga opinion ng ating mga mahal na mga viewers. Meron kasi dyan gusto magpakemo batay sa kanilang karanasan. Meron din naman nagsasabi na wag na at mag-herbal, no? Batay din sa kanilang karanasan. Ano man po yung inyong mga naging karanasan ay iginagalang po namin yon. Ngayon, sa parte naman po namin sa ka-business sa family, kami ni Mrs. Ka-business, pagdating sa ganyan po ay hindi po kami nagbibigay ng aming sariling opinion sa bagay na yan. Hindi po kami nagsasuggest na ay dapat magpakemo ka o hindi kaya ay dapat wag ka na magpakemo. Pag-herbal ka na lang. Hindi po. Kasi napakaselang bagay po yan. At buhay ang pinag-uusapan. So ayaw ko pong mag-suggest. Dapat lang na talagang desisyon ng may katawan at saka ng pamilya kung ano ang sa tingin nila ay nararapat sa patnubay at saka sa gabay ng ating Panginoon Diyos. Ano po? So yun Boss Rick, dito lang kami, Ma Mary, bukod dyan sa dalang mga pasalubong na para sa mga, ano ba itong pinamili mo, Mrs. Ka-business? Pamerienda yata natin ito. Hindi po, para kay Ma'am Mary po. Okay. Yung mamon, tapos mga biskuit. Yeah, may napansin akong pineapple juice. Gatas. Yes po. Ay, Ang purpose ko kung bakit gusto ko malaman kung ano yung pinamili kasi may kinalaman yan doon sa kanyang karamdaman. Yung patungkol dyan sa pineapple juice, alam ko may kinalaman yan, no? Ano po ito para mabilis gumaling yung Paso sugat? yung nga boss, pakita mo ang pineapple juice. Para mabilis gumaling yung sugat. Yan. Matuyo. Yun yung purpose niyan, mga Kasi ka-business. nung na-opera din po ako ng tahi na may tahi, magaling siya ang magpagaling. Mag-ilom na sugat. Sugat. Ganun din kay Kuya Buki. Yes. So inom kayo niyan, ma'am. Maganda yan. At Tapos subok yung mga na. kainin mo na mga malalampot. So, ayun na, bukod dyan, Boss Rick,
magbibigay kami sa inyo ng kaunting cash assistance para naman kahit paano ay panggastos-gastos. Meron din po akong dalang barley. Ay, barley, very good. Ito po kasi, ito yung dati kong ininom na barley. Yung nilagay ko po dito ay yung binigay sa akin ng ano, nung nagpadala sa amin ni Kuya Buknoy. Yes. Sinalin ko na lang po siya dito. Ano po yan? Hindi ko na lang ipapakita yung barley. Oo, may ipakita. Basta barley. Barley po ito. Yan yung iniinom ni Kuya Buknoy po. Hanggang ngayon, yan po ang ininom niya. Barley. Thank you, boss. Oo naman. Mga Inumin nyo yan, ma'am. Inumin nyo po. Ano po ito? Inumin niyo siya ng kahit 3 times a day sa isang baso. Ang scoop po niya ay pwede siyang 6. Yung scoop niya lang, maliit lang po eh. 6 na scoop or 8. Isang malaking baso po. Yung ano na, mga 120 ml. So yun na mga ka-business namin minamahal, bukod dyan ay magpapaabot kami ng konting cash assistance para sa inyo. Boss Rick, pagdamutan mo na ito, Mary, ha? Para sa mga bata, pang gastos-gastos, pamasahe, kasi alam kong apektado yung naging anak buhay, kahit paano na, siyempre, ano? Magpapaabot kami ng 20,000 pesos para sa inyo. At unang pahala, Mary, basta ano tayo, tawag nito, dito lang kami, ha? At pamilya tayo rito, ha, Boss Rick? Boss Rick po, wala akong masabi rito sa tao na ito. Simula noon, nagsasakripisyo ito mag-camera pagka may mga events, no? May mga special na okasyon sa ka-business family, ka-business official, no? Talagang ano, nagkukusa, hindi ko na sinasabihan. Mga ka-business daw po, nagpupusa yung tao na yan. Wow. Masaya lang ako. May kaibigan tayong kagaya niya. Yan, nagpupusa yan. ipasama ko minsan tumutulong tayo ngayon na una. Di ba? May dahilan ng Panginoon Diyos at basta ano lang tayo, huwag natin siyang questionin sa mga nangyayari sa ating buhay. Ang tanging mabuting gawin natin ay makisuyo, magmakaawa, hingiin yung ating ninanasan ng ating puso, no? Pakiusap sa Kanya, pero yung magtanong, hanggat maaari po, iwasan natin yan. So, yun Ma'am Mary, Boss Rick, tanggapin mo yung 20,000 pesos para sa inyo yan, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nakakatulong po yung mga ka-business para sa kanyang pagbili po ng colostomy. Yes, at saka, yes po, yan po mga ka-business ay galing mismo syempre sa sahod natin sa YouTube. O kita nyo nagagamit. Pati kayo may bahagi kayo dyan, mga ka-business naming minamahal. Lahat ng mga viewers, may bahagi po kayo dyan. Kasi dahil po sa inyong panunood, yan galing po yan mismo sa sahod natin sa YouTube, no? At thank you. Maraming salamat po sa inyong mga ka-business sa panunood. Thank you talaga. Maraming salamat po. Unang-una sa Panginoon Diyos na hindi niyo tayo pinababayaan. Maraming salamat po. Mrs. Ka-Business. Yes, Sir ma'am. No Ka-Business. problem po. Malaking tulong po ito sa amin. Kasi mahaba-haba pa po yung pagdadaanan po. Wala pa kami sa umpisa ulit. Natapos namin yung umpisa hanggang operation, pero hindi namin ina-expect na may kasunod pa po ulit. So, sabi ko nga, lalaban ako para sa mga anak ko, para sa asawa ko, para sa pamilya ko. Kaya ko to, alam kong kakayanin ko to. Basta andyan ang pamilya ko. At nandyan na ako sa taas, nakakapit lang ako sa taas. Bawat desisyon, bawat hatbang, alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat, lalo na po sa inyo, sa mga taong nagmamahal sa amin, na 24 oras, kahit tulog na ako, pagising ko, tagtad ako ng message, para sa positive lang, laban lang, sabi ko nga lalaban ako, sabi ko, kaya ko.
Thank you po. Thank you po talaga. Yes, Boss Rick. So sa lahat ng mga ka-business na sumusuporta, maraming salamat po. So sabi ko nga po na tuloy lang ang laban. Sabi nga namin, biraban at ingat. Pero ngayon, ako yung kailangang maging matibay para labanan yung problema. At sa lahat ng nakakaranas ng ganitong problema or anumang mga sakit na nararamdaman, lagi lang tayong kakapit sa Panginoon at huwag tayong bibitaw. Tuloy lang ang laban, mga ka-business. So yun na mga business namin minamahal, walang anuman sa inyo, no? Rick Aningat saka kay Mary. May gusto lang akong sabihin bago matapos itong ating vlog at para makapagpahinga na rin si Ma'am Mary ay bilang paalala mga ka-business, ano man ang pangangailangan natin sa ating Panginoong Diyos, ano man ang ating hihilingin, ay huwag nating kalimutan na huwag lang basta humangga sa paghiling lang ng paghiling. Dapat ay meron din tayong pangako, no? May papangako natin sa Panginoon Diyos na kapag halimbawa ay pinagkaloob niya yung ating kahilingan, ano naman yung may papangako natin na mangyari, talagang tutuparin mo yun, no? So yun, God bless sa ating lahat. Maraming salamat po at Boss Rick, ingat kayo rito ha. Thank you. At hindi kami magtatagal dahil para makapagpahinga, boss. Thank you. Ay, yan. Kagwang. Ito, inaanak ito eh. Inaanak. Ibay. Ninong ko ito ni Bay Papay tsaka ni Intoy. Ninong ko yan, si Boss Rick. Magkumpare kami yan. Ito si Kuya Buknoy, parang kuya ko na rin. Kuya Buknoy, isang inspirasyon. Isang inspirasyon sa... Parang kuya ko na rin to. Opo. May stage 3B siya na colon cancer. Thank you, bro. Kuya Bong! Kuya Bong. Okay. Ingat kayo sa pagdidisyon ha. Thank you po. Yes, Rick. Thank you ha. At kaya yan. Nang malungkot at ano yan. Nalaban tayo mga ka-business. Ang sabi? Lalaban hanggang dulo. Hanggang dulo. Lalaban hanggang dulo, parang gerero. Pero sa ka-business family, sama-sama tayo hanggang dulo. Bira! Banat, ingat, Lipad! lipad.